Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta, pagtangkilik, pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos at ng ating channel, ang Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya, ang inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel at sa ating videos. Mayroon din po tayong monetized na and you can subscribe sa ating Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 Facebook page. At makakatulong din po ito sa ating advocacy. At sa oras na ito, na-confirm na rin po natin na ang ating Bigwas ng Agila, partnership natin po ito kay Dr. Lorraine Maribadoy, ang Bigwas ng Agila 2.0. Yun po ang pangalan ng ating YouTube channel at ng Facebook page with Dr. Lorraine Maribadoy. Bigwas ng Agila 2.0. Ayan. Please like, share, and promote also. Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pananaw at pagpapaliwanag. Itong inilabas na kontra-opinyon at kontra-paninindigan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi po, the other day, nagkaroon po ng exclusive, parang exclusive lang, kay Director Matibag sa NBI at sa grupo nila Tito Soto at Sherwin Gatchalian. Itong di umano ay threat of assassination and security threat sa mga senador. Pero, partikular po na tinumbok ni Melvin Matibag, ang direktor ni Marcos sa NBI, na hindi naman parang NBI director. Kung ang sukatan ng ating definition ng isang NBI director ay ang pagiging professional na isang law enforcement agency, the way the NBI should have been and the way the NBI should be. Dapat ganon, ano? Pero simula po ng maiupo ni Marcos Jr., itong si Melvin Matibag, ay talaga naman pong bumagsak ng dihamak pababa ang kredibilidad at integridad nitong NBI. Ang unang reaksyon po ni Senator Alan Peter Cayetano was valid. Bakit exclusive lang sa grupo nila Tito Soto at nila Sherwin Gatchalian ang ipinaabot na impormasyon ng NBI? Bakit hindi in-inform ang ibang mga senador? At bakit hindi ito coordinated sa Office of the Senate Sergeant at Arms na siyang nangangalaga, pangunahin, sa pangsiguridad na usapin ng Senado at ng mga senador may kaugnayan sa kanilang gawain bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas? Well, that's a valid issue. Bakit nga naman exclusive lang or parang exclusive dito sa grupo nila Sherwin Gatchalian at nila Tito Soto? Bakit hindi involved ang ibang mga key officials of the Senate? Lalo na patuloy naman na nananatili ang pagiging lehitimo at legal na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi pa nga nag-elect ang grupo nila Gatchalian in an open plenary election the way it was done when Cayetano was elected by 13 senators during the time na nandyan pa po sila Senators Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at hindi pa lumipat si Chis Judas Escudero. Chis Judas Escudero talaga. Nakakabit na po sa kanyang pangalan yung katawagan na yan. Ano? Well, he deserved that. Or he deserves that kind of public denunciation, yung pagtatakwil sa kanya ng taong bayan. Dahil sa kawalan niya ng prinsipyo at paninindigang tama. Okay? So, pangalawang punto po ni Senator Alan Peter Cayetano, maliban po sa seemingly it appears to be exclusive ang impormasyon ng NBI sa maliit na grupo nila Tito Soto at Sherwin Gatchalian, ano ang validation ng NBI sa impormasyon? Bakit hindi ito kumpirmado sa iba pang mas nakakaangat at mas may focus sa intelligence capability pagdating sa mga national and other public security issues related na mga concerns
We're talking about the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines or ISAF na siyang mayroong capability more superior than the NBI. O bakit hindi ito may ganong uri ng coordinated validation? Wala. Sa PNP Directorate for Intelligence or IG, PNP Intelligence Group, wala. Wala din po tayong narinig na may ganitong ulat mula sa National Intelligence Coordinating Agency, NICA. So, lumalabas na nagdududa ang maraming mga senador, including sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano, na gawa-gawang kwento. Walang kredibilidad at hindi vetted by scientific and objective data and information analysis ang inilabas na pahayag na ito ni NBI Director Matibag patungkol sa di umano assassination plot and other related attacks that may be or violent acts that may be committed against some senators na parang itinago niya lang sa grupo nila Tito Soto at Gatchalian. Tama naman sa pangalawang punto si Senator Alan Peter Cayetano. Why is there no validated or correlated intelligence validation or intelligence monitoring or any similar security and intelligence information that may be processed or that have been processed by ISAF, the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, or even ng PNP Directorate for Intelligence and Intelligence Group of the PNP. Wala. Galing lang ito kay Matibag. That's another valid question na dapat ipaliwanag ito ni Matibag. Kung alam nyo pala ito, bakit hindi nyo ito kino-coordinate sa mas mayroong superior capacity patungkol po sa suppression and counteraction of such information or intelligence or intel kung totoo na mayroong hawak kayong impormasyon. O, di ba? Pangatlo, ang timing. Ang timing was suspect. Bakit? Sapagkat magkakaroon sana, hindi ko alam kung nag-move or nag-reschedule na ng another schedule supposedly on Thursday, June 11, para po sa Senate Blue Ribbon Committee resumption. Pero may pahayag po the other night si Senator Alan Peter Cayetano na mas i-prioritize na muna ang mga actions and interventions that may be activated in the course of support sa nangyari po sa napakalakas na paglindol sa southern or far south Mindanao area. Sa partikular sa area ng Sarangani, General Santos at karatig mga lugar. So, hindi natin konfirmado if the June 11, which is Thursday, ay magkakaroon ng additional or another Senate Blue Ribbon Committee ang bahagi po ng grupo na pinamumunuan nila Senator Alan Peter Cayetano. Pero babalikan natin yung pangatlong punto ng pagdududa at pagkwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol po dito sa binabanggit nga ng NBI na violent threats and possibility of acts of violence to be committed against some senators. Ang timing is a suspect. Why? Sapagkat nakasalang at nakalinyada na ang pagsasagawa ng another round of Senate Blue Ribbon Committee investigation with the possibility of the participation ng additional 14 whistleblowers coming from the group of former security personnel ni Ginoong Saldico. Na alam naman natin na ang mga tauhan ni Saldico at mga primary staff niya nang siya ay kongresista pa at nasa loob pa ng sirkulo, the inner circle ng sindikato sa Pandarambong at Pangungurakot na binuo nila Marcos at Romualdez, si Saldico po ang isa sa haligi, operational pillar, haligi sa pagpapatakbo, pangungulekta, pagtaripa, pagkamada, pagbodega, pagdistribute. At
paano i-source out ang billions and billions up to trillions of pesos na umikot sa loob ng halos 3 taon ng mga operasyon sa sindikato ng pangungurakot at pangungulimbat na ibinulgar ni Saldico sa ilalim na nangyari na mga flood control, ghost flood control projects, walang proyekto, wala talagang nangyari na mga pagpapatupad ng anumang flood control, pero pinagkakitaan mula sa sindikato na yon at marami pang ibang infra projects na pinagkakitaan ng sindikato nila Marcos at Romualdez as per revelation of Ginoong Saldico. Ngayon, itong mga 14 additional whistleblowers, kasama po ito o baka may iba pang staff na magbibigay ng corroborative testimony para palakasin pa at bigyan ng mas maraming detalye at kaliwanagan ang naunang mga testimonya ng tinaguriang The Brave 18 former soldiers, former Marines. Ayan. So, ang timing ng paglalabas ng NBI ng kanilang report na ito ay isang malaking pagdududa. Yan ang ibig sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano. And ang panghuli, binanggit din at inilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano na paano pagkakatiwalaan ang NBI. Hindi lamang ito dahil sa hindi ito ang pangunahing mas kapanipaniwala at may kapabilidad o kapasidad na intelligence agency ng gobyerno. Ngunit ito ay very partisan, very bias at nasasangkot sa kontrobersiya. Na binanggit din ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanilang paglusob o uplan-lusob sa butahe sa Senado. Yung nagkaputukan pa dahil pilit nilang papasukin ang Senado at sa pilitan at pwersahang kukunin, dadamputin, dudukutin at ipapatapon na ng tuluyan sa ICC detention facility si Senator Bato de la Rosa, bagamat mayroon ng usapan na under protective custody siya ng Senado while there is an ongoing legal question and active petition filed before the Supreme Court. O nagkasundo sila pero the next 2 days ginapang ng NBI para pasukin at kaladkarin, damputin, dukutin si Senator Bato de la Rosa at nagkaputukan pa. At yun ang punto ni Senator Alan Peter Cayetano. How would we entrust our safety and security sa Senado kung ganon po ang pinanggagalingan ng impormasyon ay siya namang may balak na kami ay lumpuin, paralisahin, takutin, i-bully, i-intimidate. Which is also another valid issue. Kaya nga dapat sipain na to ni Marcos Jr., no? Si Matibag, o kaya magkaroon ng malawak na public outcry for Matibag to resign sapagkat he has become a political demolition operator rather than a professional director of a supposedly professional law enforcement agency. Kaya, yun, mabuti po at patuloy na naninindigan, matalas po ang mga pananaw at pahayag na ginagawa ni real and valid Senate President, hindi lang acting-actingan, not until there will be a 13 senator vote na mailahad sa plenaryo, Senator Alan Peter Cayetano remains to be the valid, legitimate, legal, and constitutionally elected by way of the provision of the Constitution na siya ngayon ang nakaupo bilang Senate President. Dahil walang quorum at walang majority noong panahon na nagtipon-tipon ang 12 Judas. On the day na tumawid si Chis Escudero dahil naduwag at naging makasarili. Ayun. So, tama lang po na nakikita natin ang ganitong paninindigan at pamumuno sa bahagi ni Senator Alan Peter Cayetano. While the deadlock at the Senate ay hindi naman nila kagustuhan, ang nagsabotahe
Ang nagmaniobra po sila Soto, sila Lacson, kasabwat ang Malacanang. So, yan ang nangyari sa Senado. Nakita naman natin na by all means na kayang gawin ang sabotahe at pangingialam ng Malacanang, ginagawa nila. Una nila ay pinressure ng asawa ni Marcos, siyang tumatawag, at siyempre sa consenti at order ni Marcos yan. Dahil kahit ano ang pakialam at gustong mangialam ni Lisa Araneta Marcos, wala po siyang kapangyarihan if Marcos will not tolerate or consent sa kanyang mga kabulastugan na pakialamero sa pag-function ng gobyerno, which hindi dapat niyang ginagawa. Lumalabas ang pangalan niya nitong asawa ni Marcos Jr. na siyang tumawag at nangungumbinsi kay Jinggoy Estrada the night before na isilbi ang warrant of arrest sa non-bailable crime of plunder being filed as a case against him ng asong ulol ni Marcos na si Boying Rimulya na ngayon ay ombudsman at attack dog niya sa paglambotsinga nila sa batas at paglatigo gamit ang puwersa at kapangyarihan ng ombudsman. Now, nakita natin na ang mga sabotahe na ito consistent at tuloy-tuloy. Kaya po nagkakaroon ng deadlock, nagkakaroon ng kaguluhan, hindi makausad ng tama ang Senado dahil minamaniobra at sinasabotahe, minamanipulate nila Marcos ang sitwasyon sa loob. At ang willing conspirators, lumalabas din ang namumuno nito para isagawa ang sabotahe nang sa ganon ay mawala ang majority advantage on the side of the group of Senator Alan Peter Cayetano hanggang sa 10 na lang naiwan sa kanila, pati po ang paggagulgol at pagtawid ni Chis Escudero para maging 12 at maging 12 Judas ang mga senador ni Marcos Jr. Ang pinagmulan po ng kaguluhan na yan, hindi naman sina Senator Alan Peter Cayetano. Naninindigan lang po sila at nagtatanggol sa integridad at dangal ng Senado na ito dapat ay objective, ito dapat ay nagsisilbing check and balance on the powers and exercise of authority, lalo na ng presidente, sapagkat yan ay constitutional duty nila bilang part ng check and balance system sa ating constitutional republican democracy na mayroon tayong 3 mayor na sangay ng gobyerno, legislative, executive, and judiciary. Yan po ang gustong panatilihin nila Senator Alan Peter Cayetano at ng kanyang grupo. At nanindigan sila na buksang muli at ilahad sa publiko ang mga hindi pa na ilalahad na testimonya at mga pagbubunyag through the Senate Blue Ribbon Committee patungkol po sa almost 1.9 trillion pesos na iskandalo ng mga kinulimbat, kinurakot, dinambong na mga pera nilimas na kaban ng bayan na naganap at nagaganap sa ilalim po ng sistema ng sindikato na itinuturo sa pamumuno ni Marcos at Romualdez at ng kanilang organisadong paggamit ng Kongreso at ng burokrasya, which have been revealed, all of this, by Ginoong Saldico. At ngayon lumalantad ang kanyang mga tauhan. Pilit itong pinagtakpan, pilit itong inilihis, pilit itong tinabun-tabunan at ginimik-gimikan nila Lacson at nila Tito Soto nang sila pa ang nagko-control sa Senate majority and they controlled the Senate Blue Ribbon Committee. Nang malipat po ang kontrol at bumaliktad ang pagkakataon na ito, ay hindi nagpatumpik-tumpik at nag-alangan sila Marcos at ang kanyang mga kasabwat na mga senador na nais ipagpapatuloy ang pagsarado at pagbabaon sa Senate Blue Ribbon Committee. Sinabotahin na nila ang Senado. At ito na ang mga kaguluhan. That even the NBI and even si Trillanes ay nagiging pakialamero. At ginamit pa ang ICC questionable, dubious, anomalous warrant of arrest na walang local court counterpart na ito ay dinidetermine as valid and enforceable, subject to question and resolution ng ating kataas-taasang hukuman, pero ginagamit na nila Marcos para magsabotahe sa Senado. Pati pong pananakot ng mga kaso mula sa ombudsman na parang asong ulol na ni Marcos kung umasta ang ombudsman niya na si Rimulya dahil naging political persecutor
Hindi na po ito tagapagtanod bayan o tagapagbantay ng kabanang bayan, ng kapangyarihan ng gobyerno para sa interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. That's not the way Ombudsman right now is being run by Boying Rimulya. And now, here comes itong NBI gimmick na parang naging daan o pamamaraan para magkaroon ng possibility of lockdown. Walang magsasagawa ng order of business or any legislative process, committee hearing, committee investigation, lalo na sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. Dahil mayroon daw threat galing lang kay Ginoong Matibag. Ayun. Na ngayon ay pinalagan ng maraming senador, lalo na sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. Abangan po ang mga iba pang mga development ng naturang balita. Naway hindi kayo magsawa at manamlay sa pag-promote, pag-like at pag-share ng ating channel at pakikipaglahok sa pag-send ng comments ninyo at ng pag-invite ng iba pang viewers and subscribers para maging masigla at malawak ang ating mga talakayan. Muli sa ating habilin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo rin, mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!